Ang next big project po ng DENR matapos ang rehabilitasyon ng Boracay ay ang Manila Bay Rehabilitation. Samut-sari po ang reaksyon ng ating mga kababayan. Sabi ng iba, welcome development to dahil muling malilinis ang crowning glory ng Manila, itong Manila Bay. Pero para sa iba naman, sinasabi nila na posible pa nga bang malinis itong napakaruming Manila Bay. Kaya naman para malaman natin ang mga plano ng DENR, makaparehin po natin via phone patch. Walang iba kundi si Yusek Benny Antiporda. Good morning, Yusek. Good morning, kapatid at good morning sa ating mga tagapakinig. Alright, Yusek, syempre first and foremost gusto natin malaman, kamusta na nga po ba itong estado ng Manila Bay? Well, it is in a critical condition now kung kaya't nagpasya po ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na aksyonan po ito kaagad at mabigyan pa ng lunas. Ito pong sitwasyon ng ating pong karagatan at muling manumbalik yung estado nito na at least man lang malanguyan ito ng ating pong mga kababayan. Ngayon po, sir, nakikita po natin sa screens natin itong view ng Manila Bay at nakikita nga po natin along Rojas Boulevard, sobrang daming establishments ang nandito. Kamusta po yung coordination natin at yung feedback so far nitong mga establishments from different sectors? Ano po ang feedback nila? Well, marami na rin po yung nagre-react na nag-inquire na po kung ano yung magandang gawin doon po sa kalamihan na wala pong FTP na po, yung sewerage treatment plant. And of course, meron din naman po ilan na pinagwawalang bahala lang ito at naghihintay na po. Ito po yung may advisory po ang ating pong butihing kalihim Roy Simatu na umaksyon na po kayo bago pa dumating yung araw ng January 27 dahil mapipilitan po ang DENR na unang-una ay patawang kayo ng parusa na penalty na alam naman po natin na hindi humalib na halaga ng salabihan at of course ang pinakamasakit po rito ay may malaki ang posibilidad na ipatigil po kayo ng paghanap buhay para huwag lang madagdagan itong polusyon na ginagawa niya sa ating pong Manila Bay. Yusek, nabanggit po ni Secretary Simatu na magsasagawa po siya nitong multi-stakeholder discussion. Kamusta po yung mga plano dito at ano-anong sektor po yung hangad natin na mapasama dito? Well, kahapon po ay nagkaroon na po ng discussion kung saan mahigit 200 mga interagency tapos meron din po galing sa private sector na nag-attend po ng meeting kahapon at ito nga po magtutulong-tulong na po ang iba't ibang sektor para ho sa gawing launching po ng clean up sa January 7 na po. Magkakaroon po ng mga kanya-kanyang responsibilidad pero uumpisahan po ito muna ng DENR. And at the same time, pag naumpisahan na po ito, magkakaroon na po ng kanya-kanyang delegation po ng trabaho. Yes. Sir, syempre dito po sa pag-ikot ni Secretary Simatu, nakita niya rin po na sobrang daming communities around the area. Ano po ang plano natin dito? I-relocate po ba sila? At saan po yung plano ng relocation ng ating mga kababayan, if ever po? Well, gaya po kahapon, nandun po si Mayor Olivares ng Parañaque. Sa kanya po ay pinagmamalaki naman po niya na sa Parañaque ituloy-tuloy yung kanilang relocation na ginagawa. Kahapon naman ay yun ang representative naman po ng NAIC Cavite ay nagpahayag ng kanilang willingness na tumulong sa Parañaque na yung informal settlers ng Parañaque ay willing na tanggapin doon sa NAIC Cavite. Ito po yung inaasahan natin na magiging aksyon ng ating mga kasama sa interagency para ngayon maging smooth po ito pong gagawin nating paglilinis. And Yusek, there is this plan to create the Manila Bay Command Center. Ano po yung pinaka-basic mandate and primary functions po nitong bagong command center, sir? Well, ang basic function nitong command center is to coordinate with all of the concerned agencies na gagalaw. And of course, kasama rin dito yung mga non-government organizations, yung mga nais lang tumulong na Juan de la Cruz. Ito pong command center na to ang magsisilbi pong utak o think tank ng buong pong aksyon na gagawin po sa Manila Bay na po. Again, tuon po sa
mga tumataas ang kilay at nagsasabing imposible itong gagawin ito. I-reiterate lang po natin, kung hindi po natin ito umpisahan ngayon, kailan pa po tayo mag-uumpisa? Yun lang po naman ang tanong ng pamahalaan. At sa halip kung mag-umpisa po tayo ngayon, hindi po ba dapat na magkapit-bisig po tayo, magtulungan na po tayo lahat para naman po magtagumpay ito at pakinabangan ito ng susunod nating henerasyon. Yung panawagan namin dito. Tama, sir. Sir, briefly, no, as we were informed, this will begin by end of January. At ano po yung pinaka-timeline natin? Hopefully, by what year we can say na safely malinis na itong Manila Bay? Well, actually, tina-target po natin is within 1 year, meron tayong mga areas dyan na magiging safe na, no? Meron po tayong mga tina-target na ganyan, but still, these are targets. We cannot make promises. We don't want it to be yung promises lang na mapapakulang, no po. Hindi po ganoon ang nais namin gawin. Ang nakikita po namin dito is within 6 months pa lang po makakakita na po tayo ng drastic change on the coliform level of the water quality, no po. If you will still remember, yung Boracay po, nung ito po ginalawan po ng DENR, kasama na rin po yung Boracay Interagency Task Force, ang water quality po nito, umaabot po ng 1 million yung count po niya na most probable number per 100 milliliters. Dito po is 333 million MPN per 100 milliliters. So, times 333 po yung pong situation ng Boracay doon po sa Manila Bay. So, if that is the situation, ganun po kalaki yung magiging laban natin para lang umalinis yung dagat na po. Pero sa atin po, nakikita po kasi ni Secretary Cimatu na hindi problema ito kung maya-address natin yung source, yung pinanggalingan mismo. So yun po yung una namin ginagawa. Sa halip na dito kami mag-concentrate sa Manila Bay, yung pinanggagalingan po ang pagtutuunan namin ng pansin, kabilang na po rito yung mga estero at yung mga ilog po. Alright, sir. Thank you so much for giving hope na muling malilinis itong Manila Bay, and we're hoping lahat ng mga kababayan natin ay magtulong-tulong para malinis na ang Manila Bay. Maraming salamat po. Muli po nakapanayam natin via phone patch mula sa Department of Environment and Natural Resources. Walang iba kundi si Yusek Benny Antiporda.